Isang lalaking nagpapanggap na may impormasyon tungkol sa kinaroroonan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang inaresto ng National Bureau of Investigation matapos nitong tangkaing hinga ng pera ang mga otoridad kapalit ng peking lead sa lokasyon ng senador. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagsimula ang insidente matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Executive Secretary Ralph Recto tungkol sa isang taong nagsabing may nalalaman siya sa pinagtataguan ni Senator de la Rosa. He pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. So yun yung pakipag-communicate niya kay Executive Secretary at sa akin. When he was communicating to me, already sense na gusto niya mag-scam. Nagpakilala umano ang sospek na may koneksyon sa kampo ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at nagpaliwanag na nangangailangan ito ng tulong dahil may sakit ang kanyang anak. Upang masubukan ang kanyang sinasabi, nagpadala ng maliit na halaga ng pera ang NBI. Ngunit nang muling humingi ang sospek ng mas malaking halaga, nakumpirma ng mga investigador na isa lamang ito sa kanyang modus. Nag-texting lang ako, although I have so may suspicion already because when he was describing yung events, parang lumalabas ko, yun na yung lumabas dun sa mga social media. So, pinadalan ko ng a certain amount, maliit ang talaga na amount. Nung pinadalan ko na siya, sumusunod na, humingi na ulit ng amount, na iba. So, sabi ko, I can give you bigger amount. So, ko na sineset up na gusto ko na makita siya dahil in-alert ko na yung ibang mga agent namin na scam alert na eh. Sa paglalim ng investigasyon, nadiskubre ng NBI na ginagamit ng sospek ang mga pangalan ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan upang manghingi ng pera sa pamamagitan ng Viber at WhatsApp. Nagpapakilala umano ang sospek bilang isang kongresista, senador, mga kalihim ng kagawaran at maging si Pangulong Marcos Jr. at First Lady. Ayon sa NBI, umaabot sa 10,000 hanggang 500,000 piso ang hinihingi ng sospek sa kanyang mga nabibiktima. Noong May 19, inaresto ito ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa kanyang condominium unit sa Novaliches, Quezon City. Sa operasyon, nasamsam din ng mga otoridad ang mga pinaghihinalaang iligal na droga at mga drug paraphernalia. Nadiskubre rin ng NBI na may nakabinbin ng warrant para sa service of sentence ang sospek kaugnay ng kasong estafa sa Isabela. Babala ng NBI sa mga nagtatangkang gumawa ng kaparehong panloloko. Let this be a warning dun sa mga tao na who wants to help kunyari na mabibigyan ng lead kung nasan si Senator Bato or sino pa man na target natin ng arrest, eh pag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakatulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas, uhulihin po namin kayo. Baka mauna pa po kayo mahuli kay Senator Bato pagka ganyan po yung ginawa nila. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung paano nakuha ng sospek ang mga contact number ng mga opisyal ng gobyerno. Habang hinaharap nito ang mga kasong estafa, cybercrime at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang tunay na lokasyon ni Senator Ronald de la Rosa kasunod ng warrant of arrest nito mula sa International Criminal Court o ICC. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.